sa lungsod ng Bashuka, kapital ng kaharian ng Formia. Napakatahimik na ng paligid, ngunit, may mga taong nakamasid at nakabantay sa isang malaking gusali. Subalit, masyadong mahigpit ang seguridad sa loob ng gusaling ito. Maraming mga security guard ang nagbabantay, nakalagak sa lugar na ito ang isang napakahalagang artifact na tinatawag na Dragon Heart at ito ay nakalagay sa sentro ng isang mana restraint device. Ito ay makikita sa loob ng isang silid na bakal na nasa gitna ng ikatlong palapag ng gusali. At mayroong 15 security guard na nagpoprotekta dito. Gayunpaman, hindi sila makakapasok sa kanilang spirit zone habang sila ay nasa loob ng gusali. Kaya naman, wala silang ibang pagpipilian kundi ang personal silang pumasok sa loob at kunin ang Dragon Heart. Ang isang lalaking nagngangalang Keynes ay nagdesisyong pumasok sa loob ng gusali. Binasag ni Keynes ang mga bubog ng gusali upang siya ay makapasok sa loob nito. Sinubukan naman ng mga security guard na pigilan si Keynes, ngunit, hindi sila nagtagumpay. Nagulat ang isang security guard at naisip nito kung paano nagawang makagamit ng salamangka ang lalaking umatake sa kanila sa loob ng gusali. May masamang taong nakapasok, pindutin ninyo ang alarm, sigaw ng security guard. Hulihin ninyo, isa siyang salamangkero, sigaw naman ng isa pang security guard. Sinubukan din ng iba pang security guard na harangan at pigilan si Keynes, ngunit, hindi din nagtagumpay ang mga ito. Narating ni Keynes ang silid na bakal at nagawa nitong sirain ang pinto nito. Lumapit si Keynes sa sentro ng mana restraint device at nagawa nitong makuha ang artifact na Dragon Heart. May iba pang security guard ang dumating sa mana restraint device upang hulihin si Keynes. Ngunit, biglang sumakit ang ulo ng mga security guard at ang mga ito ay biglang nawalan ng malay. Ayos ang pagdating mo, dumating ka sa tamang oras, sabi ni Keynes sa isang babaeng dumating. Ang babaeng ito ay si Arin. Sandali lamang Keynes, wala ka namang pinatay sa kanila, tama ba ako? Sabi ni Arin, huwag kang mag-alala, pinatulog ko lamang silang lahat, sagot ni Keynes, ngunit, biglang mayroong sumabog sa loob ng mana restraint device. Hindi ko alam kung paano kayo nakagamit ng salamangka sa loob ng mana restraint device. At hindi ko din alam kung paano ninyo naiwasan ang mga seguridad dito. Pero, tapos na ito, hindi ko kayo hahayaang kumuha ng kahit ano. At hindi din ninyo ako malalampasan hanggat hindi ninyo ibinibigay ang lahat, sabi ng isang lalaki at may animoy bowl ang apoy sa kamay nito. Nagulat ang lalaki nang makita nito ang mga taong umatake sa mana restraint device na sina Keynes at Arin. Gumagamit sila ng salamangka ng kadiliman, sabi ng lalaki sa kanyang isip. Bigla namang naglaho sina Keynes at Arin, naglaho sila. Saan kaya sila napunta? Tanong muli ng lalaki, Kapitan, nawawala na po ang Dragon Heart, sabi ng isang gwardya ng gusali. Walang bakas ng teleportation, nasa paligid lamang sila. Hanapin ninyo, sagot ng lalaki, sige po, sagot ng gwardya. Sila ay mukhang mga bata pa, paano sila nakalusot sa mana restraint device at nakawin ang artifact? At ang isa pa, maliwanag ang buong lugar, kaya naman, paano sila nakagamit ng salamangka ng kadiliman, sabi muli ng lalaki sa kanyang isip. Ayon pa sa kanya, may isang salamangkero na kayang gumawa ng ganoong klase ng salamangka. Kadiliman na nilalamon ang liwanag, isang kilalang tao na nagtulak sa kaharian sa kaguluhan na may mga anino na hindi mabubura ng liwanag. Ito ay walang iba kundi ang isang archmage na nagngangalang Bilfor Arcane. Ngunit, sa pagkakaalam nito, si Bilfor ay namatay na dahil sa isang aksidente 40 taon na ang nakalipas. Kaya naman, paanong may mga tao pa ding nakakagamit ng ganoong salamangka sa ngayon? Sa kabundukan malapit sa kabisera ng lungsod ng Bashuka, mayroong isang laboratorio na nakatago sa kabundukang ito. Master, dala-dala na namin ang huling bagay na kailangan natin, sabi ni Keynes.
Ang tinutukoy ni Keynes na master ay ang isang matandang lalaki na nakalagay sa loob ng isang malaking kapsula. Sa pamamagitan nito, magagawa mo nang bawiin ang iyong karangalan bilang isang archmage, sabi muli ni Keynes. Inilagay na ni Keynes sa kapsula ang artifact ng Dragon Heart, pagkatapos mailagay ang artifact sa kapsula. Bigla itong nabuksan, bumangon ang matandang lalaki sa loob ng kapsulang ito, 40 taon para makilala ko ang tao na nagnakaw ng aking kapangyarihan, isa kang traidor Murray Alpes, sigaw ng matandang lalaki. 40 taon na ang nakalipas, isang laboratorio ang sinunog. Hindi maaari, hindi sa iyo ang pananaliksik na ito. Wala kang karapatan na angkinin ito, inilagay ko ang buong pagkatao ko dito. Paano mo nagawa sa akin ang lahat ng ito? Sigaw ng matandang lalaki habang ito ay nasa gitna ng isang malaking apoy. Hahaha, simula ngayong araw na ito, ako na ang nagmamay-ari dito, sabi ng isang binatilyo at ito ay si Murray Alpes. Alpes, sandali, huwag mo akong iwan dito, sigaw ng matandang lalaki. Sa ilang sandali, ang matandang lalaki ay tuluyan ng nilamon ng napakalaking apoy. Inabot ako ng 40 taon bago pa man ako tuluyang gumaling. Murray Alpes, akala mo ba ay magiging ligtas ka pagkatapos mong gawin sa akin ang lahat ng ito? Galit na sabi ng matandang lalaki at ang matandang lalaking ito ay si Bilfor Arcane. Master, iniligtas mo kami noong kami ay nag-aagaw buhay, at binigyan mo kami ng dakilang kapangyarihan. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil kami ay nabubuhay hanggang sa ngayon. Kaya mangyaring gamitin mo kami ayon sa gusto mo, sabi ni Keynes kay Bilfor. Nagtitiwala ako sa inyo aking mga minamahal na alagad. Gayunpaman, dapat kayong mag-ingat, sa isang banda. Si Alpes ay isang taong nabulag ng kasakiman, pumatay siya ng mga tao para sa kanyang mga layunin. Siya ay isang baliw na mamamatay tao, sabi ni Bilfor kina Keynes at Arin. Isang gabi, habang umuulan at kumukulog ng malakas, si Murray Alpes, ang headmaster ng Alpes Magic Academy ay nasa Magic Academy ng mga oras na iyon. Ibinalik niya sa estante ang aklat na kanyang binabasa at siya ay nagpasyang lumabas ng silid. Dumadagundong ang kulog, ito ay katulad ng araw na iyon, sabi ng headmaster sa kanyang isip. Nagtungo ang headmaster sa isang malaking larawan na nakadikit sa pasilyo, huwag mo akong patawarin, sabi ng headmaster sa taong nasa larawan. Sa oras ding iyon, sa lungsod din ng Bashuka, kabisera ng kaharian ng Formia, ginaganap ang lingguhang academic conference na inorganisa ng samahan ng mga guro ng kaharian. Ito ay isang regular na conference na idinaraos ng samahan ng mga guro ng lahat ng asignatura ng sama-sama. Naiintindihan ko kung bakit patuloy na naantala ang lahat ng mga guro sa pagdalo sa pulong na ito ngayon. Paano sila magdedebate ng 3 araw na sunod-sunod? Hay nako, gusto ko nang umuwi, sabi ni Teacher Thad habang naghihintay, katatapos lang kasi ng ginawang debate at naroon sila upang magdaos ng isang salu-salo. Si Teacher Thad kasi ang naatasan bilang kinatawan ng Alpes Magic Academy, dito sa magaganap na Teachers Conference. Napatingin si Teacher Thad sa grupo ng mga ilang guro sa di kalayuan at may kasama ang mga itong isang babae. Ayon kay Teacher Thad, ang ibang mga guro ay talagang hindi kapani-paniwala. Kahit na ang mga debate ay opisyal na natapos kani-kanina lang, nagawa pa din nilang magpunta sa ganitong salu-salo kahit gabi na. Pero, ang rason kung bakit si Teacher Thad ay nananatili pa din sa salusalong ito ay dahil may nais siya makausap. Ang babaeng nais makausap ni Teacher Thad ay si Reyna Ogent. Si Reyna ay kapatid ni Ryan Ogent at sila ay mga miyembro ng pamilya na tumulong noon kay Shirene upang makapasok sa Magic Academy. Si Reyna ay miyembro ng tinatawag na 99 Elite Artist. Siya din ay isang maharlikang pianista na nagtataglay ng isang napakalambing na tugtugin.
Hindi makapaniwala si Teacher Thad na hindi nagpapakita si Reyna ng kahit kay-titing na inis sa kabila ng dami ng taong umaaligid sa kanya. Hindi man lang din siya makahanap ng paraan para makausap si Reyna. Naisip din ni Teacher Thad na sana ay naging kahit kalahati man lamang ni Reyna si Teacher Sena. Bigla namang napatingin si Reyna kay Teacher Thad at agad itong lumapit dito. Ikinagagalak kitang makilala Teacher Thad, sabi ni Reyna kay Teacher Thad. Sobrang nagulat naman si Teacher Thad sa biglang paglapit ni Reyna. Nakikilala mo ako? Gulat na tanong ni Teacher Thad. Siyempre naman, hindi ba't ikaw ay isang guro sa Alphys Magic Academy, at saka isa pa, ang ibang miyembro ng Ogent family ay nandito sa Chris, sagot ni Reyna. Ha ganun ba? Sabi muli ni Teacher Thad. Hindi akalain ni Teacher Thad na magkakaroon siya ng pagkakataon na makausap si Reyna. At naisip ni Teacher Thad na may gusto din sa kanya si Reyna. Kaya naman, biglang nabuo sa imahinasyon ni Teacher Thad na balang araw ay magiging asawa niya si Reyna at magkakaroon sila ng anak. Ayos lang ba si Shirene? Kamusta naman siya? Tanong ni Reyna kay Teacher Thad. Hindi agad nakapagsalita si Teacher Thad. Naisip ni Teacher Thad na ang pag-uusap na ito daw ba kaya nila ni Reyna ay isang parent-sibling teacher meeting. At si Reyna ay ang naging guardian ni Shirene. Nagpadala kayo sa amin ng isang hindi kapani-paniwala at napakahusay na estudyante. Si Shirene ay isang karangalan ng aming eskwelahan, sagot ni Teacher Thad at ito ay biglang naging formal bilang isang guro. Talaga ba? Napakasarap namang pakinggan ng iyong sinabi. Nakikisama ba naman kaya siya sa kanyang mga kaibigan? Sabi muli ni Reyna. Medyo sikat siya sa kanyang kapwa lalaki, at syempre, sa mga babae na din. Sa totoo nga lang, ako ay medyo nakakaramdam din ng selos ng dahil sa kanya. At saka nga pala, mayroon na din siyang girlfriend. Ang kanyang girlfriend ay kilalang kilala sa pagiging napakaganda nito. Nag-aaral naman ng mabuti si Shirene, kaya naman, wala kayong dapat ipag-alala. Sagot ni Teacher Thad. Medyo nag-alangan naman si Reyna sa mga sinabi ni Teacher Thad sa kanya, at naisip nito, na sana ay hindi totoo ang mga sinabi nito na may girlfriend na si Shirene. Mabuti naman kung ganoon, natutuwa ako dahil maganda naman pala ang lagay niya sa inyong eskwelahan, sabi muli ni Reyna. May mensahe ba kayong nais iparating sa kanya? Kung sasabihin mo iyon sa akin, makasisigurado kang sasabihin ko ito sa kanya, sabi muli ni Teacher Thad. Wala naman, hindi na kailangan, masaya na akong malaman na ayos lamang ang lagay niya, sagot ni Reyna. Hindi naman ninyo kailangang mag-alala para kay Shirene, hindi ko sinusubukang magyabang sa iyo, pero, ang Alphys Magic Academy ay isang elite school na kinikilala rin ng kaharian. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para hindi na kayo mag-alala, sabi muli ni Teacher Thad. Kung ganoon, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Alagaan ninyong mabuti si Shirene, nakangiting sabi ni Reyna. Sige, ang ganitong pagpupulong ay maaari ding maituring na isang kapalaran. Ano sa tingin mo, maaari bang bumalik tayo bukas sa Chris ng magkasabay? Gusto rin sana kitang ilibre ng masarap na tanghalian, sabi muli ni Teacher Thad. Maganda sana iyan, pero, may palabas din kasi akong dadaluhan sa Bash Oka, sagot ni Reyna. Kung ganoon, maaari ba kayang pumunta din ako doon upang mapanood ang iyong gagawing pagtatanghal? Tanong muli ni Teacher Thad. Isang karangalan sa akin kung ikaw ay manonood, sagot ni Reyna. Medyo nakaramdam naman ng kaunting saya si Teacher Thad dahil sa sagot ni Reyna. Sa totoo lang, nag-aalala ako na kakaunti ang dadalo, dahil sa mga kaganapan sa kabisera kamakailan lang, sabi muli ni Reyna. Bakit naman, ano ang nangyari? Tanong ni Teacher Thad. Ganito kasi, kagabi, may umataking mga masasamang tao at nakatakas ang isang B-class na preso. Ang kriminal ay kinikilalang isang salamangkero ng kadiliman. At dahil sa pangyayaring iyon,
Ang kabisera ay nasa ilalim ng batas militar sa ngayon, sagot ni Reyna. Tama ba ang narinig ko? Sinabi mong salamangkero ng kadiliman. Maaari mo bang sabihin sa akin ang iba mo pang nalalaman tungkol sa pangyayaring iyon? Gulat na sabi ni Teacher Thad. Sige, ayon sa aking narinig, ang kriminal daw ay isang matandang lalaki na may kulay puting mahabang buhok, sagot ni Reyna. Mas lalo pang nagulat si Teacher Thad sa mga sinabi ni Reyna sa kanya. Ngunit, hindi pa man tapos magsalita si Reyna ay agad nang nagpaalam si Teacher Thad. Ipagpaumanhin mo, pero, kailangan ko nang umalis, pamamaalam ni Teacher Thad. Medyo nagtaka naman si Reyna sa ginawang pamamaalam ni Teacher Thad. Si Teacher Thad ay agad na tumakbo paalis, Teacher Thad. Sandali lamang, bakit ka biglang nagmamadaling umalis? Sigaw ni Reyna, sa halip na sumagot, nagpatuloy pa din si Teacher Thad sa kanyang pag-alis, habang tumatakbo palayo, hindi pa din mawala sa isip ni Teacher Thad ang tungkol sa nakawalang preso at sa salamangkero ng kadiliman na sinabi sa kanya ni Reyna, walang duda, isang tao lamang ang maaaring gumawa nito, bakit kailangang nasa labas ako nang mangyari ang lahat ng ito, sabi ni Teacher Thad sa kanyang isip.